A global IT outage crippling computer systems around the world. Biggest IT outage ever. Global internet outage having a major impact. Computer systems across the world have gone down. Global IT outage, naggamit ng maraming kumpanya sa iba't ibang panig ng mundo. Mga katoto, kabi-kabila ang aberya ang sa ngayoy hinaharap ng iba't ibang bansa sa mundo dahil sa isang global IT outage. Bukod sa mga bangko at airlines, ang mga supermarkets, malls at iba't ibang malalaking negosyo at industriya na top players sa world market ay talagang apektado. Ano nga kaya ang dahilan sa likod nito? At may iba pa nga kayang motibo? Well mga katoto, pag-usapan muna natin ang laman ng balita sa ngayon. Ayon sa mga impormasyon, ang global IT outage na nararanasan ng maraming bansa sa ngayon ay dulot ng faulty update ng cybersecurity provider na gamit ng halos lahat ng industriya sa kasalukuyan. Unang naiulat ang issue mga katoto sa Australia nang makaranas ang ilang media at telecom companies ng delay sa pag-access ng mga transaksyon at serbisyo hanggang sa kumalat na ito sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa reports, sa CrowdStrike nagmula ang issue mga katoto. At para sa mga hindi aware, ang CrowdStrike ay isang cloud-based cybersecurity firm na isa sa mga service providers ng Microsoft para sa kanilang Windows devices. Dahil dito, maraming computers ang nakaranas ng shutdown, pati na ang iba pang mga tools na gumagamit ng nasabing software. Hindi lang delay, kundi talagang malalang service error ang naging dulot nito mga katoto. Sa katunayan niyan ay marami sa mga transaksyon ang tumagal at napilitang gawing manual. Sa Pilipinas, hindi lang mga bangko ang nagkumpirmang apektado. May mga ospital at telecom industries din ang naapektuhan ang serbisyo at operasyon. At dahil isa ang mga airlines na nadamay sa outage na ito, may reported case na rin kung saan ang ilang domestic at international flight ng Cebu Pacific at AirAsia ay na-delay at nakansela mga katoto. Nagresulta ito sa pagdami ng mga stranded na pasahero sa NAIA na as of this writing ay hindi pa rin nabibigyang linaw kung ano nga ba ang dapat gawin upang makapag-rebook at makapag-refund ng kani-kanilang mga flights. Well mga katoto, bukod sa pagkaantala sa iba't ibang serbisyo at trabaho, isa sa pinangangambahan ng nakararami sa ngayon ay ang kani-kanilang privacy. Ang CrowdStrike kasi ay kilala bilang isa sa mga major contributor pagdating sa business at investigation sa mga cyber attacks worldwide, major man o hindi. Isa rin ito sa service provider ng US government at well, sila lang din naman ang nakatrack sa nooy mga North Korean hackers at kilala rin sila sa kanilang malaking kontribusyon sa pag-expose ng iba't ibang hacking cases. Dahil dito, hindi mapigilan ng ilan na matakot mga katoto. May ilan pa nga ang nagsabi na baka babala na umano ito sa potensyal na panganib na dala ng mga cybersecurity services. Ika nga ng ilan, kumbaga sa pelikula ay parang mala-leave the world behind ito na eksena. Pero para naman sa kalinawan ng lahat, nagbahagi ng kanilang panig ang CrowdStrike. Sa isang post sa X, sinabi ng CEO at founder nitong si George Kurtz na alam na nila ang punot dulo ng issue at sinisikap itong maayos. Nakakita umano sila ng defect sa isang single content update sa kanilang Windows host. Pero sa kabila ng natatanggap na batikos at pag-question, ay siniguro ng CrowdStrike sa mga users nito na patuloy na inaayos ang error at sinabing hindi apektado ang Mac at Linux. Gayon din mga katoto, nilinaw nito na hindi ito isang forma ng pag-atake o security incident. Sa ngayon mga katoto ay patuloy ang pagbabantay para sa mga susunod na update sa outage na ito at siniguro naman ng mga otoridad na gaya sa nabanggit ng CEO ng CrowdStrike, hindi ito cybersecurity issue o attack na kailangang ikabahalang lubos. Patuloy ring minomonitor at sinusubukan ng lahat
ang pag-contact sa nasabing service provider upang sa gayon ay makabalik na sa normal na daloy ang mga naantalang serbisyo at transaksyon. Para sa ilan, isang simpleng issue lang ito na kayang solusyonan agad. Pero para naman sa ilan, kumbinsido silang may iba pang motibo ang makapangyarihan sa kasalukuyang nangyayari. Pero kayo mga katoto, ano sa palagay nyo? Tipikal na error nga lang kaya ito o baka may iba pang agenda? I-komento ang inyong mga sagot sa ating comment section.